Mahigit 100 umano'y iligal na timbangan ang nabawi mula sa ilang tindera sa dalawang palengke sa Quezon City. May news to go si Ian Cruz live. Ian. Yes, Hawi, aabot nga sa 150 timbangan ang kinumpiska ng mga tauhan ng City Treasurer's Office ng lungsod ng Quezon sa dalawang pamilyan sa surprise inspection kanina. Karamihan nga sa mga timbangan, Hawi, ay hindi silyado at yung iba naman ay hinihinalang may daya raw ang timbang. Unang tinungo ng grupo ang Litex Wet and Dry Market kung saan tinatayang 50 mga timbangan ang kinumpiska. Ayon naman sa mga nagtitinda, handa naman daw sila magbayad para sa sealing at calibration ng kanilang timbangan. Sana nga lang daw ay sa kanilang palengke na ginawa ang pagpoproseso nito at hindi na nga sa City Hall nila tutubusin ang kanilang mga timbangan. Mula naman sa Litex, Hawi, ay nagtungo ang grupo ng City Treasurer's Office at mga taga-Market Development Administration Department ng Quezon City sa Commonwealth Market. Marami namang mga timbangan ang nakita natin na may selyo pero umabot pa rin, Hawi, sa 100 timbangan ang nakumpiska dahil nga sa kawalan ng selyo at questionabling timbang. Ayon kay Edgar Villanueva ng City Treasurer's Office, ginagawa nila ito para protektahan ang mga mamimili sa mga mapagsamantala lalo't panay raw ang taas ng presyo ng bilihin. Matutubos naman daw ang mga nakumpiskan timbangan sa pagbabayad ng 100 pisong fine sa unang opensa. At yan ang pinakaletes mula rito sa Commonwealth Market. Ian Cruz, GMA News. Sisimula naman ngayong araw ang huling bugso ng recalibration at resealing ng mga metro ng taxi. Kaya naman ang ilang driver at operator, madilim pa, todo pila na. Mula Balintawak, may news to go si Dano Tingkungko. Hawi, sinimula na ngayong umaga ang recalibration o huling bugso ng recalibration ng mga metro ng taxi. Alinsunod sa taas pasahe na ipinatupad ilang buwan na nakararaan. Alas 8 ng umaga sinimula ng recalibration sa mga metro ng taxi dito sa LTFRB Depot sa Balintawak. Kaninang alas 5 sinimula ng papasukin ng mga taxi na nakapila sa labas ng depot. Pero karamihan sa mga pinapasok kagabi pa nakapila tulad na lang ni Ernesto Bagus Jr. Sinugal na raw niyang mawalan ng biyahe sa Magdamag makasiguro lang na marirecalibrate ang metro niya ngayong araw. Kahit daw kasi dumami ang pasahero niyang mas gustong sumakay sa dating metro, tinabla naman daw siya ng lumobong gasto sa krudo. Lalong nadagdagan, kaya laging pagdurusa, nadagdagan din sa amin. Kasi yung kada babangan nila, masama yung loob namin kasi nababawasan yung kita namin. Okay lang naman yung boundary, kaya lang medyo mabigat nga dahil nga mataas yung boundary namin, mataas yung LPG, yung income namin mababa. Hindi lang mga may plakang nagtatapos sa 0 at 5 ang nakapila rito. Meron ding mga taxing iba ang plaka na hindi umabot sa daily quota ng ahensya. Tulad na lang ng unit ni Emmanuel Sabino na nadehado rin daw sa kita ng kanyang mga kasamahan sa luma niyang metro. Na-extrahan ko yung ibang unit, medyo okay. Okay ang kita. Ngayon na 4, hirap ako dahil hindi ko naman pwede ito iwanan dahil unit ko. Ayun. Kung tumaas yung flag down ninyo, tumaas yung patak, tapos tumaas din yung gastos ninyo sa LPG, di ba parang ganun din? Yun na, parang ganun rin ang sumala nun. Ganun talaga ang sumala nun sa ano natin, yung pamasada namin ngayon. Sa loob kasi ng isang araw, 300 taxi lang ang seserbisyohan ng ahensya. First come first serve basis din ang sistema rito. Hawi, paalala ng ahensya sa mga taxi driver na gustong magpa-recalibrate ng metro ngayong araw ay siguraduhin na nakakapag-issue na ng resibo ang inyong mga dalang metro para iwas aberya at hindi na masayang pang oras ninyo pagpunta rito sa resealing at inspection office ng LTFRB. Dano Tingkongko, GMA News. Yeah, Dano, magtatanong lang sandali. Yes. Yeah, kung sakali bang hindi mapakalibrate ang isang taxi, may penalty ba itong babayaran? Hawi, ayon sa mga nakausap natin na tauhan ng LTFRB kanina, no, ay meron naman daw silang option na hindi magpa-recalibrate pero nahaharap sila sa penalty ng pagbayad ng hanggang 5,000 piso dahil regulasyon ito, ipinatupad ito at dahil doon ay batas na ito na kailangan sundin. Hawi? Yeah. At saka requirement na rin ngayon yung pagbibigay ng resibo sa mga pasahero. Hindi kaya? Di ba? Yes, Hawi. Ang hindi pag-issue ng resibo sa mga pasahero ay grounds para masuspende ang lisensya o prangkisa o pagkansela ng pareho. Hawi? So ano magagawa ng pasahero kapag hindi siya binigyan ng resibo ng driver?
Yes, Howie, pag hindi nabigyan ng resibo ng driver, pwede niyang i-report ito sa LTFRB o sa LTO at saka naman aaksyon ang mga naturang ahensya. Howie? Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.